Nakiisa sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa paggunita ngayong araw ng kagitingan. Sabi ng Pangulo, ang kagitingan ay hindi lang tungkol sa tibay at lakas sa gitna ng mga pagsubok, kundi tungkol din sa pagpapakita ng kabutihan at kagandahang loob sa ating kapwa at komunidad. Para naman sa bise, ang pinakamainam na paraan para alalahanin ang kagitingan ng mga bayani noong World War II ay ang pagtitiyak na hindi na magdurusa ulit ang ating bansa. Panawagan ng bise, gamitin ang pagmamahal sa bayan at sa Diyos para harapin ang ating mga problema at lumikha ng mas magandang bukas. Nauwi sa trahedya ang kasiyahan sa nightclub na yan sa Santo Domingo, Dominican Republic. Hindi bababa sa 79 ang patay matapos gumuho ang bubong ng nightclub, kabilang ang isang gobernador sa bansa at isang retired baseball pitcher. Mahigit 200 naman ang sugatan. Nagpapatuloy ang search and rescue operations sa lugar. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagbagsak ng bubong ng nightclub. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na patay na ang isa sa 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar kasunod ng magnitude 7.7 na rindol doon noong March 28. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nakumpirmang kay Francis Aragon ang isa sa mga na-recover na labi. Si Francis ay isang PE teacher na nawala matapos gumuho ang tinitirhan nilang condominium building sa Mandalay. Patuloy na hinahanap ang 3 pang Pinoy na nakatira sa parehong gusali. Nasa Bataan si Pangulong Bongbong Marcos para sa paggunita ngayong araw ng kagitingan. Nakiisa rin sa seremonya ang ilang opisyal ng Japan at Amerika. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, ang kagitingan ng mga Pilipinong sundalo ang naipapakita at ginugunita tuwing araw ng kagitingan. Huling naipakita ito ng mga Pilipinong sundalo kasama ng kanilang mga kakamping Amerikano sa laban kontra sa mga puwersa ng Hapon noong pangalawang digmaang pandaigdig. Dito nga sa mga kabundukan ng Bataan, higit 80 taon na ang nakalilipas. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat Shrine of Valor sa Bataan, kung saan taunang binibigyan ng pugay ang kagitingan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo na namatay dito noong pangalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Pangulo, sana magsilbing aral ang nangyari sa Bataan sa napakasamang epekto ng giyera sa buong mundo. Hindi raw mas marami pang giyera ang solusyon sa problema ng mundo, kundi honorable peace kung saan lahat ng partido ang nagkakasundo. Bagamat walang binanggit na bansa, sinabi ng Pangulo na nakalulungkot lang na base sa mga pangyayari sa ibang parte ng mundo, tila meron pang hindi natuto ng aral na ito. Kasama sa okasyon si Japanese Ambassador Endo Kazuya na ginunita ang naging papel ng Japan sa digmaan. Sa higit 83 taon mula ng World War II, minabuti raw ng Japan na sundin ang daan tungo sa kapayapaan at ayaw na ng sinatawag niyang devastating effects ng giyera. Tinawag niyang unbreakable na ang nabuong relasyon ng US, Pilipinas at Japan na sa ngayon ay kasabay na humaharap sa pagtaguyod ng international order, peace at global security sa gitna ng mga anyay unilateral efforts ng ibang bansa na baguhin ang security environment. Buga ng pinaigting na relasyon sa Pilipinas ang mga Japanese radars, multi-role vessels na pinakikinabangan na ngayon ng Pilipinas. Dagdag pa rito ang Reciprocal Access Agreement. Sa kanya namang talumpati, kinilala din ni US Embassy Deputy Chief of Mission Robert Ewing ang ginawang sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa Bataan. Ang World War II ang naging basihan ng unbreakable bond at alyansa ng Pilipinas at US na siyang lalong paiigtingin sa mga bold and new steps aniya sa hinaharap. Kasama sa gagawing balikatan exercises ang pagsasanay na gagamit ng mga unmanned surface vessels at special forces training sa isla at probinsya ng Batanes. At yan ang latest mula rito sa Bataan. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Kasabay ng paggunita ng Araw ng Kagitingan, nagkilos protesta ang ilang grupo sa Maynila. Nagsimula ang pagtitipon sa Taft Avenue hanggang makarating sa Rojas Boulevard. Nagkilos protesta ang grupo bilang pagtutol sa balikatan exercises at defense agreements ng Pilipinas at Amerika. Sinubukang makalapit sa US Embassy ng mga rallyista pero hinarang sila ng mga pulis.
Isang oras nagtagal ang protesta na bahagyang nagdulot ng trapiko. Madalas, mga alagang hayop natin ang mahilig magpapansin. Oo nga. At minsan, bet din nating magpapansin sa kanila. Oo, pero para sa isang aso sa Laguna, mas mabuti yatang quiet ka na lang sa tabi. Bakit kaya? Ayun, oh. Ayun. Bigay todo si Maria Frances Panagiton sa pagsayaw. Pero ang mas kapansin-pansin ay yung aso nilang si Panda na nakaupo at nakatitig lang sa kanyang fur mommy. Mukhang hindi yata na-impress si Panda sa dance moves ni Frances. Kahit tapos nang sumayaw si Fur Mom, #judgmental pa rin si Panda. Benta sa netizens ang kwelang moment at kanya-kanya na sila ng entry. 13.6 million na ang views niyan. Trending! Dami! Oo nga.